una sa lahat. Sinuyod ng mga tauhan ng Soko ang talahibang yan sa tabi ng highway sa Pulilan, Bulacan. Ang pakay nila, mahanap ang baril na ginamit sa pagpatay sa babaeng pulis at 8 taong gulang niyang anak. Gumamit pa ng metal detector ang mga operatiba. Ang buong detalye, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 3 sospek sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak nahuli na. Bangkay ng isa pang pulis natagpuan sa Poso Negro sa Bulacan. 2 sospek arestado. Lalaki sa Isabela, ginilitan ang umano'y ng molestya sa kanya. 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na gadgets nasabat sa truck na may peking plaka. At mga kaawit bahay, semifinals ng Singaling Celebrity Edition mamaya na. Nahuli na ang 3 sospek sa pagpasla sa isang babaeng pulis at kanyang anak. Na-recover din sa isa sa mga sospek ang cellphone ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Madaling araw kanina nang arestuhin ng Special Investigation Task Group ng NCRPO ang 3 sospek sa pagpatay sa isang babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Kinilala ang mga sospek na si alias Leia, ang ahente na pinagbenta ng sasakyan ng babaeng pulis. Inaanak din siya ng biktima. Kasamang dinampot sa kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City, ang asawa nitong si alias Christian, isang dating pulis. Arestado rin ng isa pang lalaki na kinilalang si alias Hill. Sa kanya nakuha ang cellphone ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido. Na-recover naman sa mag-asawang sospek ang 100,000 pisong cash. Ngayong araw din nagtungo ang pulisya sa Pulilan, Bulacan. Kasama ang sospek na dating pulis, nagtungo sila sa Pulilan Baliwag Bypass Road kung saan umano nila itinapon ang baril na ginamit sa pagpatay sa mag-ina. January 24 nang matagpuan ang bangkay ng babaeng pulis sa creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas naman ng 6 na araw, nakita ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Huling nakita ang mag-ina noong January 16 sa Quezon City. Samantala, na-recover na rin sa Angeles, Pampanga ang MPV na sinabing pinagsakyan sa bangkay ng mag-ina, habang ang sasakyan naman ni Mollanido ay natagpuan sa Baguio City. Ayon sa PNP, ibinenta ang sasakyan matapos ang pamamaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Umakyat na po sa 36 ang mga nasawi sa lumubog na Ro-Ro vessel sa Basilan. Bantay sarado naman ng mga sundalo at pulis ang iba pang mga barko ng shipping line. Nasa frontline po ng balitang yan, Simon Gualvez. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa Balok-Balok Island sa Basilan. Umaasa silang may matatagpuan pang mga sakay ng MV Tricia Kirsten III na nawawala pa rin hanggang ngayon. Nagsimula uling sumisid ang mga technical divers ng PCG sa posibleng kinalalagyan ng barko. Kaninang madaling araw, 2 bangkay pa ang natagpuan ng mga otoridad sa may Balok-Balok at Mataha Islands. Agad namang dinala mga bangkay sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, 36 na ang naitalang patay mula sa trahedya. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang iba pang barko ng Allison Shipping Line sa Isabela Port. Ito ang kumpanyang may-ari ng lumubog na barko. Isinakay muna sa mga barko ng PCG ang mga pasaherong stranded. Nakabantay rin ang mga operatiba sa opisina ng shipping line sa Basilan. Hindi basta-basta nagpapasok sa compound ng kumpanya. Matatanda ang sinuspindi ang operasyon ng naturang shipping line dahil sa trahedya. Kahapon, 3 pang bangkay ang natagpuan sa kalapit na Pilas Island. Kabilang dyan ang isang lalaking nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na Allison Shipping Lines. Inaalam na kung kasama ba siya sa mga nawawalang tripulante nito. Lunes nang tumuob ang MV Tricia Kirsten III sa Basilan, sakay ang 317 pasahero at 27 crew. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa pang pulis ang natagpo ang patay sa Bulacan. Ang kanyang bangkay nakita sa Poso Negro. Narito ang report. Bangkay na ng matagpuan ang pulis na ito sa isang subdivision sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Na-recover ang bangkay mula sa septic tank.
Kanya-kanyang takip ng ilong ang mga residente dahil sa masangsang na amoy nito. Kinilala ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. Ayon sa pulisya, January 24 nang mapaulat na nawawala ang pulis sa mismong kanyang kaarawan. Huli raw itong nakitang nakasakay sa motorsiklo papunta sa naturang subdivision. Natuntun lang ang kanyang katawan matapos kumanta ang isa sa mga nakakita. Ayon sa mga residente sa lugar, noong January 24 ng hapon nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Akala raw nila na nagkakatuwaan lamang ang mga pulis na nasa loob ng compound. Naaresto na ang 2 suspect sa krimen na hindi pa pinangalanan ng mga pulis. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Titiyakin ng Department of Public Works and Highways na may mananagot sa nasirang flood control project sa Arayat, Pampanga. Sa kopya naman ng sulat ng nasabing contractor na eksklusibong nakuha ng News 5, nangako sila na aayusin ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, exclusive. Inikot ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang flood control project na ito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga nitong Biyernes. Muli na naman kasing nasira ang ilang bahagi ng struktura noong isang linggo. Dahil dyan lumambot ang lupa sa gilid ng ilog at natibag ang 23 bahay sa lugar. August 2024 nang unang nasira ang nasabing flood control project. Naayos lang yan December 2025 na. Sa gitna ng isyong yan, nakakuha ang News 5 ng kopya ng sulat ng EDMA Reconstruction sa DPWH. May petsa itong January 28, 2026. Unay sinabi ng kontraktor na dahil pasok sa warranty period ang unang pagkakasira, sinagot nila ang rehabilitasyon ng proyekto. Ngayong muli na namang itong nasira, hindi pa rin umano nila ito aabandonahin at sasagutin muli ang rehabilitasyon. Pero hirit ni Secretary Dizon, kailangan munang pag-aralang mabuti ang dapat gawin sa proyekto upang tama na ang proseso ng pagsasaayos. Kasi hindi dapat nangyayari ito, no? Hindi dapat gumuguho ito. Sisimulan sa susunod na buwan ang alternatibong solusyon para hindi kaining tuluyan ng ilog ang slope protection. Ang volume kasi ng tubig na tumatama sa struktura ang nagpapalambot ng lupa. Maghuhukay tayo ng retention basin. No, na basically ano yan, parang man-made lake o man-made pond. Bahagi rin ng sulat ng kontraktor sa DPWH, hihintayin nila ang pangmatagalang rekomendasyon ng DPWH sa gumuhong proyekto. Pero sa kabila ng koordinasyon na yan ng kontraktor, Kailangan malaman natin kung sino dapat managot dito. No? Kailangan imbestigahan natin yan. Pero separate na gagawin yon. Kailangan may managot pa rin dito. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun na lang yan. sa ngayon inaaral na ang pagdedeklara ng danger zone sa lugar at ang pagpapalika sa mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Samantala, nagprotesta po ang ilang grupo para ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sakto alas 2 ng hapon kanina nang umarangkada ang motorcade na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Bitbit nila ang panawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula EDSA People Power Monument, binaybay ng protest ride ang kahabaan ng EDSA northbound sa Quezon City patungong monumento sa Caloocan hanggang sa Commonwealth Avenue. Karamihan sa mga nakiisa, mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa haba ng convoy ng mga sasakyan at motorsiklong sumama. Nagkabuhol-buhol tuloy ang traffic kanina. Galit ang karamihan sa mga sumama sa caravan na gustong panagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal. Ang ilan ipinanawagan ang pagbabalik ng death penalty. Nais namin ngayon, hindi lang sila basta bumaba, dapat sila managot. At gusto namin sa Senate Congress, kung totoong naglingkod kayo sa bayan, ipatupad nyo ang bitay. Kailangan namin bitay sa lahat ng mga korap. Sampulan natin, bibitayin natin sila. Mula sa iba't ibang grupo ang nakiisa sa protest ride gaya ng grupong Maisog. May mga namigay ng watawat habang ang iba may bit-bit na mga banner. Hindi raw kontento ang mga grupo sa pamumuno ng Pangulo laban sa korupsyon. Marcos resign dahil nakikita naman natin
na ang presidente natin is hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang presidente ng ating bansa. Huwag na nating hantayin na patuloy pang lumaglag at bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay nito, nagpakalat ng mga pulis sa mga lugar na dinaanan ng protesta para masiguro ang maayos at mapayapang aktibidad kahit nawala itong permit. Nitong Huwebes, ibinahagi ni Defensor ang pagharang ng mga pulis sa motorcade na una nilang inorganisa sa Cebu. Hinarang ito dahil wala raw permiso mula sa lokal na pamahalaan. Kaya sa kanilang caravan sa Kamay-Nilaan, binigyang diin ng grupo na isa itong moving assembly kaya hindi nangangailangan ng permit. Kasama rin sa panawagan ni na Defensor ang pagsasapubliko sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni PBBM. Nagdaos na maikling programa ang grupo sa tapat ng batasang pambansa kung saan nagtapos ang protest drive. Hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpoprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Tinanggal na sa pwesto ang truck driver na humarang at nakipagtalo sa rumiresponding truck ng bombero sa Tanza, Cavite. Ayon sa administrator ng Tanza, hindi na pwedeng magmaneho sa kanilang lugar ang naturang driver. Inilipat na raw siya ng ibang trabaho. Humaharap naman kay Mayor Arcangelo Matro ang driver matapos ang insidente. Dito pinagpapaliwanag niya ang super at pinagpaumanhin sa mga bombero. Giit niya, hindi siya nakatabi agad dahil marami raw sasakyan. Paalala pa ng alkalde, priority sa kalsada ang mga emergency vehicle gaya ng mga fire truck at ambulansya. Viral ang insidente matapos makipagtalo ang dalawang truck driver sa mga bombero. Nagbaba na rin ng show cause order ang Land Transportation Office sa truck driver at isa pang motor na kitang hindi rin agad tumabi. Sa ginawa mong yan, pare, pasensya ka. At siyempre, ang madlang people ang nagre-reklamo na sa iyo. Ililipat muna kita ng trabaho. Hindi mo tatatanggalin. Pero lilipat kita ng posisyon muna ng trabaho. Hindi ka na po pwede mag-drive ng truck. Humingi po ako ng pasensya sa ating mga volunteer na fire kahapon sa nangyari. Hindi tinotolerate ng ating butihing Mayor Arcangelo S.M. Matro, ang anumang kapabayaan, no? At pagiging mayabang ng aming mga tao sa bayan ng Tanza. Susunod, hinihinalang smuggled na mga gadget na sabat ng mga pulis. At lalaki ginilitan ng nangmolestya umano sa kanya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nasabat ng mga pulis ang higit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na gadgets. Ang truck na pinagkargahan ng mga ito gumamit pa ng pekeng plaka. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sinita ng mga pulis ang truck na ito nang makitang hindi naka-seatbelt ang driver sa kahabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Napag-alaman din ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group na improvise ang ginagamit nitong plaka. Maya-maya pa, pinabuksan na sa driver at ilang pahinante ang loob ng truck para makita ang karga nito. Dito tumambad ang napakaraming kahon na ayon sa bitbit nilang dokumento ay naglalaman umano ng cellphone accessories. Pero nang siyasatin na ang mga kahon, puro mga mamahaling tablets at cellphone pala ang laman. Hindi naman yan accessories na yan eh. It's the cellphone ang naka-on board yan sa mga close vans na yan, hindi accessories. Nasa 4 na truck na puno ng mga branded na gadget ang magkakasunod na naharang ng PNP HPG. Ang nasabat na misdeclared na mga produkto, pawang mga latest at top-of-the-line model ng isang kilalang American brand.
Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng humigit kumulang 221 million pesos. Depensa raw ng mga pahinante, wala silang kaalam-alam dito. Mula sa PNP HPG, ang Bureau of Customs na ang hahawak sa mga nakumpiskang gadget. Aalamin kung authentic na mula sa nasabing brand ang mga tablet at cellphone. Inaalam din kung saan ito nanggaling at saan balak ibagsak. Kailangan ma-issue namin dito ng Warrant of Seizure and Detention, WSD. From there, iimbestigahan namin, of course, kung sino man ang magkiklaim o sino yung mga taong dapat naming palutangin, hahanapan namin ng dokumento. Naka-impound na ngayon sa HPG ang mga naharang na truck. Binigyan naman ng citation tickets ang mga driver habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Ganti ng api, yan daw ang dahilan kung bakit ginilitan sa leeg ang isang lalaki sa Santo Tomas, Isabela. Natagpuan ang bangkay ng 43 taong gulang na biktima sa isang bakanteng lote. Base sa investigasyon, isang lalaking 27 taong gulang ang huling nakasama ng biktima bago ito nawala. Kalaunan, sumuko sa mga otoridad ang naturang lalaki at inamin niyang siya ang pumatay sa biktima. 3 beses daw siyang minolestya nito kaya ginilitan niya sa leeg. Isinuko rin ng sospek ang ginamit niyang patalim. Naharap siya sa reklamong homicide. Mga kaawit bahay, umpisa na ang pasinggalingan sa semifinals ng Singaling Celebrity Edition. Sasalang na sa matinding tapatan ang unang batch ng 17 celebrity. Kaninong bituin kaya ang patuloy na magdidingning hanggang sa grand finale? Huwag magpahuli, tutok na sa Singaling pagkatapos ng Frontline Pilipinas Weekend. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Alam nyo, nito mga nagdaang araw, palamig na ng palamig yung Correct. panahon, ha? Masarap dahil hindi tumataas yung heart rate ko lalo na pag tumatakbo. Yun naman Kasi pala. mahangin mo. Pero bukod dyan, pag malamig ang panahon, masarap din kasing mamasyal. Oo Kayo ba naman, sa new oo. trip mamasyal kapag Ano, malamig? Tagaytay pinakamalapit sa amin na pwedeng i-maneho. Although hindi pa kami nakakabalik ni Pawi ni Booker, pero Tagaytay na isip. Siguro Ikaw? Tagaytay din. Tagaytay, Kaso di pa ako nakakapunta doon eh. Seryoso? Kasi Ayan mga na. pinag-uusapan natin, di ba? Tagalog plan Yes! ka ba? Malapit na. Ikaw, Hindi pa ako Jess. nakakapunta Baguio, doon. galing ko Yo, natin isa pa Baguio. yun. Sobrang lamig Sino kasama mo? doon. Mga kaibigan, Ayan na naman tayo eh. Grupo. May interrogation na naman. kapag malamig ang panahon, matik ng dinarayo. Yes. Ano naman yung dalawa, ang Tagaytay? Bulalo. Yan nga, ang pinasyalan ng dancing traffic tito ng Good Morning Kapatid na si Mondi Lopez. Aba, tiis lamig ang tito nyo pero todo hato pa rin kasama ang mascots. Yun na. At syempre, hindi mo mawawala sa Tagaytay experience ang pagkaing swak sa mga giniginawa. Titikpan nga natin. Pakita natin. Ito na. Yung sabaw. Ayan na. Ano tayo? Kumusta? Mainit ba? Tinalo Bulalo ng pala. lamig. Okay. Bulalo, pwede bang walang pabunot sa jacket si Tito Mondi? May surprise din kami sa'yo, Tay. Bunot ka po sa akin dito? Bunot ka sa akin? Bunot? Nang, ito, Ayan, bunot ka, Tay. ano kaya to? Ayan, oh. Isa lang? Sir, bunutin mo na lahat. Lahat na. Ayan, O, isa lang. Di ba? May libre kang ticket mula sa Sky Ranch, sa Cartonville. Ito pa, kasama pa to. Marami pa to. Ayan na. Oo, kasama kayong lahat. Di ba? Wow. Very good. Thank you very much. At syempre mula sa akin, Nina. Swerte talaga, oh. Tay, ha? Ayan muna ang ating evening biyahe. Live na live dito sa Tagaytay. Dapat may pabulalo si Mondi dahil kaka-birthday lang po Ay. ng nag-iisang Yes! Jester De Los Santos ang aming... Aba, may pahabol. Siyempre, alam mo, may bago ang nakaplinano ko tawag yan sa'yo. kanina. Ang tawag ng iba, Opa, News Papa. News Papa. Papa Jess. Kunin na natin yung cake. Thank you kay Martina. Ayan, kina Mitch, Uy, kina thank Jam. you. Yan. Happy birthday kay Jess po. Salamat. Ilan taon ka na?
28. Hindi Ay, nila sana all, sana all, sana all. 38. Pero anong ano mo? Hinuhulaan nga yun Sa ng ating alin, yung wish? Wish mo. Sarili na muna. Sarilinin muna natin yung wish. Pero, syempre for family and for myself, good health at isang mapayapang taon for all of us. Hoping you had a happy and blessed birthday. Alam niyo po, pag tinatanong ako lagi kung paano si Jess bilang isang katrabaho, napaka-professional. Wala po akong masabi. Pero- Walang masamang tinapay kay Jess. Pero napakabait. Napakabait. Kala ko ba, ibabawi. Alam ko may sasabihin eh. Kaya Di po, eh. si Jess po talagang does his homework, studies, Yes. researches, nagbabasa po talaga ng mga scripts yan, nag-aaral, magaling magsulat, napakahusay na producer, napakahusay na OT na newscaster. tayo, OT na. Napaka-pogi. Inaalo ko po siya dahil single po siya. Happy birthday kay Jess Binibenta de Los ka pala, Santos. Jess. Yung pala Salamat, yun. Brother, Yung pala yun. mabuhay ka. God bless you. Have a great year. Thank you. ahead. Happy birthday. Kanin natin. Happy birthday, Ayokong Jess. hipan eh, kasi gusto kong i-share sa lahat eh. Ganun pala yun. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday, Jess! Thank At yan you. po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan. Sa Frontline Pilipinas Weekend.